Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ayan, meron po ako ipapakita sa inyo ngayon itong aming halamanan dito sa lugar namin, dito sa accommodation namin. Dahil po masisipag yung may-ari nitong accommodation namin, napakadami pong mga prutas na itatanim dito. Dahil maganda po yung lupa dito, napakataba at ang klima malamig po. Dito po kasi kami sa Bulubundukin, dito sa lugar ng Al-Baha, sa Kingdom, Saudi Arabia. Marami pong mga prutas dito na tumutubo, kagaya ng, ayan, yung grapes na yan, yung figs, pomegranate, yellow apricot, peach, plums, at iba-iba pang mga prutas. Ngayon, yan, ipapakita ko po sa inyo itong aming halamanan. Tingnan ninyo po, oh. Ito po yung green grapes. Ayan, yung Thompson. Makikita nyo po, maliliit pa yan. So, maghintay lang po tayo ng ilang buwan, makaka-harvest na po tayo. Alam nyo po, ang pagtatanim ng ubas ay talagang napakahirap. Lalong-lalo na kapag ang lugar ninyo, kapag nagtanim kayo, yung temperatura mainit. Tumutubo lang po yung grapes sa magandang temperatura at mataba ang lupa, malamig ang klima. Sa atin, meron mga grapes na tumutubo yung ubasan, malamig yung lugar doon na dapat pagtatamnam ninyo ng ubas na kagaya nito. Marami pong variety ang ubas. Iba-iba rin ang hugis, ang kulay, at ang variety niya. Kagaya nito, Thompson grapes po yan. Red grapes, meron pong globe, meron na pahaba, meron pabilog, may kulay dilaw, may kulay yung maitim, ayan, at saka yung maputi-puti. Yung binlags ko po nung isang araw sa inyo doon sa Baljurasi, doon po sa mga kaibigan ko, dahil nagtatrabaho sila sa farm at doon po malamig po ang klima doon, at binlags ko po, ipinakita ko rin po sa inyo yung grapes doon at saka yung mga prutas. So itong prutas na to guys, matagal na yan. 10 taon na ako dito, more than long years na yan. Siguro 15 years meron na ito eh. Sa tagal na ng taon, kagaya nito, tignan ninyo guys. Yung vines niya, yung sanga niya, napaka taba na. Parang sawa Ang laki-laki ng sanga niya. Matanda na po yan. At alam niyo po yung ubas, kung lalong tumatanda, lalo po siyang namumunga at lalong dumadami ang mga bunga at talagang sumasarap. Kumbaga sa tao, kapag matanda na at nagmamatured na, marami ng alam. At itong ding ubas na ganyan, napakadami ng pamumunga niya. At matanda na siya, kagaya nito, tingnan niyo, parang puno na siya sa taba ng kanyang sanga. Ayan ang laki-laki, di ba? At ang halos di mo na masakbal ang kanyang sanga. Matanda na yan. Alam niyo po, tuturuan ko po kayo kung paano yung pagtatanim ng ubas, dahil ako sa tagal ko na dito na-obserbahan yung mga hardinero namin dito, yung mga kasamahan namin dito na nagtatrabaho, pinagmamasdan ko. So kapag mamumunga na itong ubas na yan guys, kapag winter, kapag summer, yung pamumunga pala nito is summer. Pag winter yan, maglalagas na yan. Matrabaho po yung pagtatanim ng ubas. Itong mga dahon na yan, pagdating ng winter, maglalagas yan. Kailangan matyaga ka magwalis dyan. At saka ito, kailangan masipag ka, masigasig, maasikaso, at maalaga dito sa ubas na yan. Kasi kapag hindi ka masigasig at hindi ka masipag mag-alaga nito, hindi ka makakapamunga ng maayos. Kasi po, ito kung di nyo nalalaman, kapag may bunga na siyang ganyan, ayan, ini-sprayan po yan para hindi sipsipin ng mga insekto, kagaya ng mga bubuyog, mga putakti, mga ibon. Yan nilalagyan po ng fishnet yan kasi
lumalaki yan at talagang mabigat yan, kailangan lalagyan nyo ng pisnet yan at itatali sa taas na ganyan para hindi malaglag at hindi sipsipin ng mga insekto na naninira. At saka may dapat yan, may kulambo yan. Tinanggal na namin yung kulambo dito kasi nga okay naman dito, walang masyado naman na mga lumilipad na mga insekto, pero sa part ng maraming mga insekto at kapag binibusiness nyo na ganyan, dahil ito pagkain lang po namin dito sa aming accommodation, free lang po to, unlimited. Pero kapag magbi-business kayo, kailangan alagaan ninyo para maka-harvest kayo ng maayos. Babalutan ninyo ng pisnet yan at babalutan ninyo ng o kaya yung yung papel na smooth para hindi siya sipsipin ng mga insekto. Ganyan po yung yung pamumunga na itong ubas na yan. At saka ito po, dalawa pong klase yung pagtatanim nito guys. Yung seedling at saka yung budding, dalawang klase po yan. Yung seedling, yung buto, matagal po yun na proseso. Itatanim ninyo, maghihintay kayo ng 4 to 5 years bago makapamunga at talagang papatandain ninyo, papagapangin ninyo yung mga sanga niya at matagal po yun. Compare sa sinasabi ko po sa inyo, yung budding, yung pasanga. So tuturuan ko po kayo sa mga gustong magtanim. Pero kailangan ang klima ninyo, yung lugar ninyo malamig. Dito sa Pilipinas, pwede kayo magtanim kapag ang kagaya sa Baguio, yan pwede yan. Sa Tagaytay, malamig ang lugar dyan, pwede po yan. Pero sa mainit na lugar, hindi po pwede. Tutubo man, payat at hindi mamumunga na katulad nitong mga ubas namin dito na napakadaming bunga yan. Maliliit pa lang po yan. Ganyan po yung mga bunga niya kapag maliliit pa. Ayan o. Dito sa side na ito, ayan o, nakikita nyo po. So maghintay lang tayo ng ilang buwan yan. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung harvestan namin dito. Mamimitas po tayo. Yan, every year, di ba? Nakikita niyo po yung binibidyo ko. Ayan. Yung sinasabi ko naman po, back to process ng pagtatanim po, yung pasanga. So, ito kukuha po tayo ng pasanga. Wag po kayo kukuha ng sanga na ganito ha, kasi hindi yan tutubo. Kailangan yung matured, yung matanda, yung kasing taba nitong ganito. Ayan, mamimili tayo. Saan ba? Ito guys. Ito to. Ayan. Doon sa pinakadulo ng ng sanga niya, huwag kayong puputol dito kasi mahaba yan. Doon sa pinakadulo niya yung matanda. Dahil halimbawa ko lang po yan. Kukuha kayo ng sanga na ganyan, kakayasin niyo ng kutsilyo. Ayan, pag nakita niyo na yung puti, babalutan niyo ng tela o plastic, lagyan niyo ng lupang mataba, yung fertilizer, yung dumi ng hayop, kagaya ng dumi ng kalabaw, lagyan niyo rin ng fertilizer na nabibili naman dyan sa mga tindahan ng mga bitamina ng mga halamanan. Yan, magtanong po kayo. Lalagay nyo po yan, imimix ninyo. Lalagyan nyo ng lupa, tatalian ninyo mabuti para hindi mabuhagag ang lupa. Tusok-tusukin ninyo at didiligan 2 to 3 days para ma-absorb nya yung sustansya na dinilig nyo at saka yung fertilizer na noon. Tapos maghintay lang po tayo ng mga ilang weeks. Yan, 3 to 4 weeks yan, makakapag patubo na tayo at uugat na yan at pwede na nating lagariin o guntingan at itanim na natin sa matabang lupa. Ganyan po yung dalawang klase ng pagtatanim ng ubas na sinasabi ko po sa inyo. So dito naman sa side na ito, meron din kami mga tanim na igos, yung figs. Ayan guys, oh, diba? Marami po din klase yung figs na sinasabi ko sa Pilipinas na iba-ibang variety po dito. Itong variety na to kulay green. Dito sa Saudi, dalawang variety ang kulay, isang maroon-maroon at saka yung mapula-pula siya na maitim-itim. Ganun po yung kulay niya. Ito kulay green po to. Ang lasa po nito, kung hindi nyo alam, yung hindi pa nakakaalam nitong figs na prutas na ito, para siyang kaimito. Tapos mabuto siya, madagta. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nag-umpisa na siyang magkabunga. Ganyan po yung pamumunga ng figs. Ayan, tingnan niyo. Yan po yung figs. At ang dahon niya para siyang papaya. At ang texture ng kanyang
lid, parang yung pakiling, yung pang-is-is, yung magaspang. At ang kanyang mga sanga parang yung ano, yung pangalan niyon, maano siya, malambot ang kanyang sanga. Ganyan ang sanga niya, malambot. Para siyang yung kamansi, yon kamansi, yung langka na parang langka na kamansi na bilog na ganyan. Madagta din siya. Tingnan nyo, napakalambot, kaya hindi ka pwedeng umakyat dyan mababali. Pero mababa lang siya, napakadaming mamungayang pigs na yan. Ayan, sa mga hindi pa nakakakita ng puno ng pigs, ayan, napakasustansya po niyan, ano na yan, yung mga prutas na yan. Napakadaming benepisyo. From yung vitamin niya, from A, B, C, K, E. Yung mineral niya, potassium, magnesium, calcium, fiber, zinc, at saka yung phosphorus. Ayan. At ito talagang mainam sa ating katawan, lalo na sa may mga diabetes, sa high blood, ayan, sa masakit sa bato, sakit sa atay. Yan, lahat ng mga prutas na yan talagang masustansya from yung vitamin C, strong bones and teeth. Ayan, yung vitamin E for good beautiful skin, good eyesight. Ayan po. At dito naman sa side na ito, yan, papakita ko po sa inyo itong aming pomegranate, yung sinasabi nilang granada. Ayan, napakadami ko ng vlogs na pinapalabas sa inyo. Siguro naman nagkakaroon kayo ng idea at nasisiyahan dito sa pinapalabas ko yung mga kinakain natin na prutas, kung ano yung mga sustansya na taglay nito, kagaya nito, itong pomegranate na yan, yung granada, sa Arabic tawag po nila dito is roman. Ayan guys, yung vitamin na makukuha natin dito, kagaya ng A, B, C, K, E, ayan, marami pong vitamin na nataglay nito. At panlaban nito sa mga canceros, kagaya ng prostate, sa mga mayroon na bukol sa mga suso, yung mga canceros, panlaban sa sakit sa atay, sa bato, sa diabetes, sa high blood, mababa ang potassium. Yan, pwede, yan po yung mga sustansya nito na taglay nito. Talaga po napakasustansya, kumbaga super fruits to. Talagang gustong gusto ng mga Saudi at sa mga kalalakihan na yan. Pampael po ito, pampadagdag ng libido. Ayan, kaya kapag kumain po kayo nito, talagang siguradong makakailang rounds kayo. Ayan, gustong gusto po ng Saudi ito. Ito yung mga business ng Saudi at ay tinitinda sa harap ng mosque kapag Friday doon sa, kasi may virus ngayon, siguro hindi ko na nakikita, pero normally ito yung mga business nila dito sa lugar namin. Ayan, so sa susunod na mga vlogs ko, ayan, sa part 1 po to ng mga vlogs ko. Sa susunod na part 2 ko, ipapakita ko po sa inyo yung pag-harvest natin. Siguro nakikita nyo yung last year na binlogs ko. Ayan, yung pag-harvest ko nitong pomegranate o yung granada. Ayan po yung mga bunga niya. Sa atin po, meron po nito maliliit ang bunga, yung dito malalaki. At dalawang variety po ito, yung kulay green at saka yung marusas-rusas na kulay pula. Yung pula, masarap po yun, matamis, masabaw. At napaka-juicy po nito. Ayan, tingnan niyo, napakadami niyang bunga. Ayan. So ayan, nakita niyo na yung lugar namin dito. Yan yung pomegranate. At ito naman yung figs. At doon naman yung yung grapes. At ito naman guys, itong napakalaking puno na to, kung hindi pa kayo nakakakita, ito yung puno ng almond. Kung hindi nyo pa alam yung almond, alam nyo po ba yung almond? Yung nilalagay sa mga tsokolate natin. Yan po yan. Ayan. So kuha tayo. Ganito po yung almond, pukpukin natin ito. Yung parang mani. Ganyan po siya. Ayan, kuha tayo. Pakita ko po sa inyo kung paano, para alam nyo yung sinasabi kong almond. Yung parang pili. Ayan, ito siya guys, na nalasaw na lang. Ganyan siya. Yung nilalagay sa ating mga tsokolate,
Yung almond yan, mahal po din yan sa merkado. Kaya every year kapag namumunga yan, nagsasawa ako talaga. Dahil dito sa lugar namin yan, free kaming mamitas ng mga prutas. Ito siya oh. Ganyan yung itsura niya. Ito yung almond. Ang sarap niya. Para siyang mani. Ayan yung puno ng almond. Kung hindi pa kayo nakakakita, kapag hilaw to, masarap to, malutong. Para siyang lasang mangga na maasim-asim. Pero pag matanda na siya, para siyang mani. So dito naman, ayan, pinakita ko na lahat yun sa inyo yung ano namin, lugar namin dito. Ito yung mismis sa Arabic. Ang tawag nila dito is yellow apricot. Ayan, nalaglagan na oh. Ang daming bunga oh. Sa baba lang. Ayan. Pakain ng hinog. Nalalaglag lang, kinakain ng ibon oh. Ayan oh. So ganito po yung itsura ng yellow apricot. Ito, maniba lang yan. Masarap. Parang indang nenggo. Diyan lang sa nakapaligid lang sa amin yung mga prutas na yan, no? Ikaw na magsasawa. Kagaya niya, nalalaglag lang sa lupa. Dahil sa yung mga ibon, kinakain. Kapag nahinog siya, ganyan ang itsura niya. Oh. Tamis niya. Juicy. So dito naman guys, punta tayo dito. Ito naman yung peach, yellow peach yam. Ayan, nakikita nyo. Wala na siyang bunga, natapos na, patapos na nung nakaraang araw na nag-harvest ako. Dito yun, marami. Matataas yung bunga niya. Kailangan umakyat na pa. Ganyan ang puno ng peach. Hindi nyo na itatanong at nalalaman. Yan yung peach, akyat tayo. Yan. Sa taas. So, dito sa lugar namin guys, ikaw magsasawa ng prutas. Ikaw na ang kukuha at mag-harvest. Ayan. Sanay na ako sa pag-aakyat ng prutasan. Dahil nung bata ako, talagang mahilig ako mag-aakyat ng prutas. Nakakatakot na sa taas ako ngayon. Ayan. Diba? Ito yung plums. Maasim siya, matamis. Yummy. Masabaw. Ayun. Nasa taas yung iba, hindi ko na maano kasi mataas, baka malaglag ako. So dito lang tayo sa gilid, baka malaglag tayo. At ang laki ng kalabog ko. So ayan. Kita niyo yung bunga. Ayan o. Sarap.
So ayan guys, maraming pong salamat sa inyong panonood. At sana nag-enjoy po kayo dito sa Binlags ko ngayon. I-share sa inyo itong aming prutasan dito sa aming accommodation. Yun yung bilyan namin, no. Kaya every year yan pinapakita ko po sa inyo, pinapalabas para makita nyo rin po yung mga pamumunga kung ano yung mga prutas dito. Kasi sa atin, bihirang-bihira lang po yung ganito na prutas na makaharvest at wala pong tanim na ganito. Kaya yan, pinakita ko po sa inyo, senior sa inyo, binlags ko para mapanood nyo rin po. Dito po yan sa Kingdom, Saudi Arabia. Ayan, maraming pong salamat. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Enjoy watching. Pobreng Kapampangan po ulit.